Right? Ay Book of Romans, chapter 12, verse 4. Right? Verse 4. For as we have many members in one body, and all members have not the same office, so we being many are one body in Christ, and every one members one of another. Ito po'y pinaka-konteksto po nito ay tungkol po sa simbahan. So we being many are one body in Christ, and every one members one of another, having them gifts differing according to the grace that is given to us. Whether prophesy, let us prophesy according to the proportion of faith. Or ministry, let us wait on our ministering. Or he that teacheth on teaching. Or he that exhorteth on exhortation. He that giveth, let him do it with simplicity. He that rolleth with diligence, be that sheweth mercy with cheerfulness. Let love be without dissimulations, abhor that which is evil, cleave to that which is good. Be kindly affection one to another with brotherly love in honor, preparing one another. Last verse, not slothful in business, fervent in spirit, serving the Lord. Kayo po'y manalangin. O Diyos, salamat po at sa inyo pong kabutihan. Ulit, Panginoon, pangunahan niyo po kami. For 40 minutes ay yung amin pong afternoon service. Pangunahan niyo po yung amin pong pag-usapan about burning in serving, fervent in spirit, fervent in service. Manguna po kayo kahapon na ito. Patuloy niyo kaming hamunin mula sa inyong salita. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sige po, tayo po'y makaupo, kapatid. Ano po? At napakaganda nga po, itong unang buwan ng 2026 ay paalalahanan po tayo ng Panginoon. Malamig pang panahon, pero sabi ko nga po kanina, sana naman yung lamig ng panahon ay hindi madadala yung atin pong panlalamig, hindi madadala yung sarili, yung init natin sa paglilingkod sa Panginoon. That's why we are going to talk this afternoon about burning in service. Yung atin pong mainit na paglilingkod na itong taon na ito, tayo po'y naniniwala na pagpapalain po tayo ng Panginoon. Ang kailangan lamang po natin, kapatid, sabi po ng Bible, not slothful in business, alright, hindi tayo maging tamad sa atin pong pinagkakakitaan, fervent in spirit. Alright? Mayroon tayong mainit na espiritu in what? Serving the Lord. Kaya nga po yung paglilingkod sa Panginoon, issue po ito sa atin. Ay issue kasi alam natin that we are saved to serve. Tayo po iniligtas ng Diyos, ultimately para gagamitin po niya tayo. Kaya sabi niya sa Ecclesiastes, Chapter 9, verse 10, whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. Sige po, nandyan po kayo. Ecclesiastes, chapter 9, verse 10. Alright? Ano sabi po ng Bible? Whatsoever thy hand findeth to do, do it with thy might. For there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave, whether you goest. Ano man mga bagay na masumpungan, sabi niya, na ginagawa ng atin pong kamay, gawin na ninyo, right, with thy might. Ibigay na natin ang ating kalakasan sa paglilingkod sa Panginoon, kapatid. Ano man po ang iyong ministry, ano man ang ginagawa mo, ibigay natin ang the best mo natin. Hello? Kaya nga po nang hinayang ako. Sabi ko kay Brad Chris kanina pumunta. Yung isa kasi ganito, yung isa kasi ganito. Sabi ko, hindi mo ba ipinagpaalam sa magulang? Ipinagpaalam naman.
Eh bakit ngayon nagsusumikap ka na ipagpaalam sila? Eh kasi sabi ko, unang-una nanghihinayang ako sa kanya, hindi makapakinig ng mensahe. At sinabi ko nga po yan, na tuwing may mensahe, dapat napapakinggan. Pangalawa, sayang, kawawa yung mga batang yon, nandito sila, kumain na rin lang sila dito. Sabi ko nga, 40 minutes to 1 hour, ihahatid na po sila. Kasi kapatid, bantayan po natin. Sabi po dito, anuman po, whatsoever thy hand findeth to do, anumang ibinigay ng Panginoon na pwede natin gawin, gawin na natin ng mayroon pong kalakasan, mayroon pong kasigasigan. Yan ang sabi po ng ating Panginoon. Ang sabi niya, sapagkat wala nang pwedeng gawin, sabi niya diyan, there is no work, nor device, nor knowledge, nor wisdom in the grave. Pag dumating sa atin ng tinatawag na kamatayan, wala na yan. Wala nang soul winning. Wala nang pagseservice. Wala nang pagsusundo. Wala nang pagbabasa ng Bible. Wala na rin nangungulit na pastor na pumunta ng simbahan kayo. At wala nang nagpapaalala po sa inyo. Bakit? Nandoon na kayo, nandito pa ako. Hello, gising pa kayo? Nandun na tayo lahat. Enjoying na po tayo doon, kapatid. Kaya nga, habang nandito pa po tayo sa ibabaw ng mundong ito, kung ano man ang pwede natin gawin, gawin na natin. Eh sabi ko, pambira, pag-aaral lang, kailangan nyo pang magpaalam. Sandali lang naman yung panambahan. At mamayang gabi, mamayang hapon, you have all the time to study your lesson. Hello? Pero malakas si Satan eh. Sayang. Ay sayang na isang araw, yung mga ginagawa natin dito, nagtatiles tayo dito, nagsusundo tayo dito, mamaya magmemekaniko pa si Brother Max, isang araw, wala na yan. Maghatid pa tayo, isang araw, wala na yan, kapatid. Kaya sana makita po natin, mayroon pong isang common denominator sa mga Kristiyano at saka hindi po Kristiyano. Isa lamang po yan. Alin? Kamatayan. Alam natin, kapatid, na ang unbeliever, pag namatay, hindi niya magugustuhan. Eternal damnation in hell. At alam natin na pag dumating naman ang kamatayan po sa atin, eternal life enjoying in heaven. Hello? Yan ang malaking pagkakaiba. Kaya huwag kang mainggit sa mundo. Hello? Ay kung ano mang ginagawa nila ngayon, nandyan, nagpapakasasa sa balog, papakasasa sa cellphone, pang sarili. Nakita ko po kanina, yung mga mothers, normal, laging puyat yan. Ay laging mga puyat yan. Pero nakikita ko po, nagsusumikap po sila na manatili. Alam nyo, hindi nakakapanatili sa atin, yung mga kabataang lalaki. Sa totoo lang, kapatid, kaya nga dito sa church, hindi ko binibigyan ng puwang yung mga padrama-drama ng mga anak kong lalaki. Ay sabi ko, lagi kong sinasabi, nung ganyan ng edad ko, bago ko umabot ng ganyan na edad, alam nyo kung bakit? Na-baby sila! Ay, na-baby sila! Ang katok ko sa kwarto, pag alas 5, ito na lumalapat. Pag alas 4:30, ganun pa. Pag nag-alas 5, pag nag-alas 6, bag, bag, bag. You know why? As early as 5 o'clock, mayroon nang pwedeng gawin ang mga anak natin. Abay, sabi ko nga, buhay pa naman ako, 2:30 ako gumigising. Sa biyaya ng Panginoon. You know why?
Hindi mo na pwedeng gawin ang mga bagay na yan pag kinuha ka na ng Panginoon. Tapos na. Gawin na natin ngayon. Kasi pag dumating ang kamatayan, bahala na kayo dyan. Pero sa tingin ko, wala na rin kayo. Bago ako kunin, nauna na kayo. Joke lang ha. Alam niyo po kapatid, sabi ng Bible, habang mayroon pa tayong pwedeng gawin, gawin na natin. Kaya sabi ko nga kapatid, itong 2026, itong naumpisan natin programa, tuloy-tuloy na natin ito. I-develop natin lalo para magdadagdag pa tayo ng pwedeng gawin. Ay magdadagdag pa tayo ng pwedeng gawin. Kasi yan ang sinasabi ng Biblia. Kaya yung lesson natin ngayon, kapatid, sana ma-instill, may lagay sa atin pong puso, yung pangangailangan ng mainit pagdating sa paglilingkod. Iba yung mainit. Sabi ko nga po kanina, bilin ko sa misis ko kaninang umaga, naramdaman ko yung lalamunan ko. Tama-tama kung bakit tinugon ng Panginoon. Sino nagdala ng malunggay po sa inyo? Salamat po sa inyo, kapatid. Pag nakita ko ng malunggay, buhay na ako. Kayo po, malunggay na naman. Bigyan mo ako ng malunggay araw-araw. Sabi ko, bago ako pumasok dito, may nakita ko malunggay. Pakuluan mo lang, lagyan mo ng luya. Basta mainit ha. Kaya kanina nagpakuha ko, hanapan mo, kunin mo yung malunggay na may sabaw. Iba yung humihigop ka ng mainit. Ay iba yung humihigop ka ng mainit na sabaw kaysa naman hihigop ka ng sabaw, nagmamantika kasi malamig na. Iba yung dinakda, ay, anong tawag nun, sir? Baka na sinabuhan? Sinanglaw. Sinanglaw na mainit-init, kapatid. Iba pong dating noon. Ganon din po sa atin. Sana may lagay sa puso natin ang pangangailangan po natin, ang kailangan po natin ay yung mainit, kapatid, na paglilingkod sa ating Panginoon. Yan ang magbibigay ng tagumpay po natin sa atin itong 2026. Kayo po. Di ba mainit kayo? Ibig sabihin, aktibong-aktibo kayo sa trabaho nyo. Bakit? Gusto natin pagpalain. Sabi ni Brother Budget kahapon, salamat sa eggplant. Sabi ng mga anak ko, tinitingnan nila ako, nagluluto ako ng talong. Tinitingnan ako, iba namang luto eh. Talong pa rin, pero iba na. Parang parang isip nila, talong ulit? Hindi, eggplant. Di ba? Tortadong talong ng umaga. Alam nyo, ginagawa ko sa talong, ini-steam ko yan. Ini-slice ko. Ini-steam ko. Kasi pag in-steam mo, walang tubig, malasa yan. Tapos minamas ko, ginagawa kong patty. Ay ginagawa kong patty. Kung mapalad, kung mayroon kang sir? Yung binibili ninyo na kwadra-kwadrado na tukwa. Kung mayroon kang tukwa na prinito at dinikdik mo, inihalo mo doon, masustansya po yun. Malasa na, masustansya pa. Rich in protein. Plus may egg na, may plant pa. Sabi ko, hindi ito talong, eggplant ito. Alam niyo po, kapatid, alam niyo po, sana makita po natin na, salamat po kahapon, nagdala si Brother Budget ng talong, natanong ko siya, ay sir, may talong pa kala kayo. Sabi niya, ano na lang, pastor, mahina ng bumunga. Sabi ko, ayaw mong i-proning. Kasi pag prinoning mo yon, inabunuhan mo, pinatabahan mo, magbubunga ulit. Alam nyo yung mga taga-upland ngayon? Highlander. Dati ang tanim lang nila, Bagyo vegetables. Tumatabla na sila ngayon sa Bagyo. Saan nanggagaling ang talong nung araw? Sa baba, ngayon sa kanila na. Alam nyo reason nila?
Ang talong umaabot ng ilang buwan. Pinapakinabangan nila. Ang repolyo, pag na-harvest mo dyan repolyo, pastor, awanan. Agmula ka manan, kunada. Oo nga naman, pag nagtanim ka ng talong, mamunga, 1 buwan, 2 buwan, puputulan mo, mamumunga na naman. Kaya sabi ko, Brad, ayaw mong itrim? O nga, pastor, sabi niya, alam niyo po kapatid, itong mga magtatanim, yung mga farmers, pag hindi ka dyan masigasig kapatid, at hindi ka yan masikap, hindi ka kikita dyan. Ay hindi ka ganon din kapatid sa paglilingkod. Kung gusto po natin kapatid ng matagumpay na buhay Kristiyano, nandun yung init natin kapatid pagdating sa paglilingkod sa Panginoon. Hello? Iba yung mainit. Kanina, sabi ko, pwede makahingi ng isang cup na coffee. Abay, nasarapan ako kasi mainit. Mamaya, pwede pang magkape ulit. At masarap yung mainit. So ngayong hapon, kapatid, sana wag natin kakalimutan na yung atin pong burning desire in serving, right? Nag-uumpisa po yan, kapatid, na dapat isipin po natin ang kadakilaan ng atin pong kaligtasan na galing sa ating Panginoon. Kung ikaw man ay nanlalamig ngayon, kapatid, na maglingkod sa Panginoon, magkaroon ka ng recollection. Hindi ganun, ha? Ibig sabihin, recollection, mag-backtracking ka, yung isip mo, ibalik mo sa nakaraan. Bakit ako nandito ngayon? Bunga ng aking kaligtasan. Pag naiisip ko yung aking kaligtasan, na wala po akong kinalaman at lahat ay sa Panginoon po yan, sabi ko, wala akong karapatan ngayon na hindi ako maging mainit na maglingkuran po siya. Bakit? Iniisip ko lagi yung ginawa ni Kristo sa cross at iniisip ko yung biyaya na binigay ng Diyos, eternal life in heaven. Sana po kapatid, yan pa lang ay sapat na. Sa inyo mga kabataan, siguro hindi nyo pa naiisip yan. Pero isipin po ninyo, hello? Kabataan ka pa lang, di ba napakaganda? Pagpapalain ka lalo ng Panginoon. Kung ikaw ay mainit maglingkod, kaya sabi ko nga kanina, binabaybay ko, sino pa ngayon ang kabataan na nagpapaalam sa magulang, nanay, pupunta na ako ng simbahan. Alas 7 pa lang. Siyempre, pupuntahan ko yung disciple ko at magpapasundo ako kay Brother Max at kay Sir Budget kasi nandoon yung mga disciple ko, susunduin ko po sila. Sino pa ngayon ng kabataan na ganun ng kaisipan? Wala na! Ay, mamaya na lang. Susunduin naman ako sa bahay. Hindi na, kapatid, hello! Sa edad ninyo na yan, hindi nyo ba naisip ang ginawa ni Kristo sa buhay ninyo? Hindi nyo ba naisip na nagkaroon tayo ng ganitong kalagayan dahilan sa umpisa ng lahat-lahat ay ang ginawa ni Kristo Jesus sa krus ng Kalbaryo. Amen? Kaya nga po sabi ni Paul, sa Romans chapter 12 verse 1, I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God. Ito po, si Paul, nakikiusap. Sabi niya, ako'y nakikiusap sa inyo dahilan sa ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies a living sacrifice. Hello? Meron pa ba tayong pagsasakripisyo ngayon sa Panginoon? Hello? Makinig po kayo. Yung ibang kabataan, ang layo na ng isip. Pakinggan nyo ito. Pakinggan ninyo ito. Pakinggan natin ito. May question. Kung naalala ninyo, ano yung mercy? Pagtanggap natin ng hindi natin dapat tanggapin.
Ano dapat tanggapin po natin? Impyerno. Pero ang tinanggap natin ay langit. Yan ang biyaya ng Diyos sa atin. Mercy, ibig sabihin, habag ng Diyos. Naawa ang Diyos, hindi natin tinanggap ang dapat natin tanggapin. Ang tanggapin natin dapat ay impyerno. Kasi nga naawa ang Diyos sa atin. Kaya sabi ni Pablo, dahilan sa awa ng Diyos sa atin, nagkaroon tayo ng kaligtasan, napabilang tayo sa anak ng Diyos, nananahan na sa atin ang banal na Espiritu. Kaya sabi po niya, sabi ni Paul sa atin, ang sabi niya, kaya nga sabi niya, ye present your bodies a living sacrifice. Kapatid, sana makita natin, isipin natin, isa puso, i-mindset po natin na wala po tayo dito ngayon kung wala si Kristo na nagpagal para sa atin. Hindi naman tayo naidagdag sa simbahan kung hindi tayo naligtas, kung hindi mo tinanggap si Kristo, at kung hindi po si Kristo napako sa cross, sinong tatanggapin mo? Mayroon tayong tinanggap kasi mayroon pong Kristo na willing na magpagal para ikaw at ako mailagay sa ganitong kalagayan sa pamamagitan ng kanyang pagtubos ng atin pong kasalanan. Sabi niya, holy, acceptable unto God, which is your reasonable service. Nandoon yung kabanalan, katanggap-tanggap, reasonable na paglilingkod natin. And be not conformed to this world. Inuulit-ulit ko po ito, pag ikaw ay patuloy na namuhay ayon sa buhay na panghikayat ng mundo, sigurado ako, mawawala ka sa simbahan na ito. Naawa talaga ako yung mga nauna sa inyo, wala na sa simbahan. Yung iba nagrebelde na talaga. Yung iba nahiya na. Kaya nga anong papel natin? Abutin natin sila. Puntahan sila. Sabihin natin, lalo kang nakakahiya sa Panginoon kung nagtatago ka sa Panginoon. Unang-una, hindi mo pwedeng taguan ng Diyos. At hindi mo lalong mapagmalakihan ang Diyos. Kaya sabi po ng Bible, be not conformed to this world, but be ye transformed. Alam niyo, matransform. Mabago. By renewing of our mind. Unang-una yung utak natin. Kaya kung nakapakinig po tayo, anong ilalagay natin sa isip natin? Kumbinsihin natin yung sarili natin sa pamamagitan ng isip. Oo nga, gusto ko nang mabago ang buhay ko. Gusto ko manumbalik sa Panginoon. Gusto ko magsakripisyo sa gawain ng Panginoon. I'm not bragging. I'm not joking. Kagabi pa lang, nakita ko ni Sister Joy, ano yan? Sabi ko, bukas ng gabi. Sabi ko, bibirahin namin ito. Pastor, hindi ka ba napapagod? Sa tingin nyo sa akin, hindi lang siguro mukhang pagod kasi kung magandang lalaki ka, hindi halatado. Tingnan nyo si Brother Budget, kahit pagod na pagod, hindi mo halatado, no? Si Brother Max, lagi nakangiti. Pero grabe ng pagod yan. Pag uwi, sigurado. Napapagod din tayo. Pero kung ikaw ay mainit ka sa Panginoon, pambira. Ang aking Panginoon, buhay niya, binigay niya sa akin. Ako pa kaya? Yung tuhod lang Tuhod pa lang yun. Siya. Buhay niya binigay para sa atin. Sabi po ng Bible, kapatid, sabi po ng Bible, by the renewing of your mind that ye may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Wow! Para masunod, right, ang kalooban ng Diyos po sa atin pong buhay. Christians, we must remember that we were saved by God's mercy. Huwag niyong kalimutan yan.
Naligtas ka, kapatid, hindi dahilan sa mabait ka. Salamat sa kabaitan mo. Pero naligtas ka dahilan sa habag ng Diyos. Naligtas ako dahilan sa habag ng Diyos. Naligtas ako dahilan sa naawa ang Diyos sa akin. Bakit? Minahal po tayo ng Diyos. Nilikha po tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo po'y mapariwara. Kaya nga, kapatid, ang pag-asa ng ating kabataan para hindi mapariwara ang buhay, pagsunod sa Panginoon. Kayo po na nag-aaral, mag-aral kayong mabuti, pero huwag na huwag ninyong iiwanan ng Diyos. Unahin ninyo ang Diyos, mag-aral kayong mabuti, pagpapalain kayo ng Diyos. Ang masaklap, yung iba, idinadahilan yung pag-aaral daw. Kaya hindi po makapaglaan ng oras niya para sa Panginoon. Sabi ng Bible, ibigay natin ang sarili natin bilang buhay na sakripisyo sa Kanya. Dito, umaapila po si Paul. Kaya nga po sabi niya, therefore, pagkatapos po niyang umapila, anong sabi po niya diyan? I beseech ye. Umapila siya, ako'y nakikiusap. Tapos sabi niya, therefore, ako'y nakikiusap, kaya ganito ang gagawin natin. Sana po nakita po natin ang panawagan ng Diyos. Ang kailangan ng Diyos, yung nakikita po tayo at naglalaan po tayo ng sakripisyo sa ginagawa natin sa Panginoon. Ano yung sakripisyo, Pastor? Kapatid, actually, kaunting pagod pa lang sa atin. Kaunting puyat. Hindi pa po sakripisyo yan. Ang sakripisyo, kapatid, katulad ng ginawa kay Kristo. Wala po siyang, karapatan. Kung anong gustong gawin sa kanya, gawin. Pero ipinagpaubaya niya ang kanyang sarili. Bakit? Para sa iyo at para sa akin. Kaya nga po, kapatid, yung pakiusap po ni Paul, sabi niya, by the mercies of God. Dahilan sa habag ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya, kapatid, napakadakila, yung atin pong kaligtasan. Kaya napakadakila rin, kapatid. Pakinggan po ninyo ito. Napakasarap pag-usapan yung kaligtasan. Pero sana naman masarap isipin, masarap pag-usapan, masarap din isipin at masarap pag-usapan also our responsibility towards sa atin pong Panginoon. Hello? Yes, of course, marami tayong responsibilidad. Bilang tatay, bilang nanay, it is our responsibility na nakaatang sa balikat natin yung ating mga anak. Responsibility natin na mga tatay na itaguyod yung pamilya. Responsibility ng mga nanay na arugain yung mga anak. Responsibility natin sa atin pong gobyerno. Pero sana wag natin kakalimutan ulit din, kapatid, napakadakila ang atin pong kaligtasan. Bakit dakila? Wala kang kinalaman doon. Ni katiting, wala po tayong naiambag doon. Lahat ay kay Kristo. Ngayon, kapatid, napakadakila rin na isipin natin, ano naman ang akin pwedeng gawin? Ano naman ang responsibilidad ko para sa akin pong Diyos? Ma-realize natin, kapatid, that we are saved by the grace of God. For what reason? To serve Him. Sa biyaya ng Panginoon, naligtas po tayo. Anong purpose ng Panginoon? Hello? Para siya po ay paglingkuran. Niligtas po tayo, kapatid, para siya po ay mapaglingkuran po natin. Na huwag kakalimutan ng bawat isa. Ang sabi po ng Bible sa Deuteronomy,
Turn your Bible in the book of Deuteronomy. Sige po, maganda po yan. Yung iba po sa inyo inantok eh. Alright, maganda. Buksan natin yung ating mga Bibles, kapatid. Alright? Deuteronomy chapter 6, verse 5. Ang sabi ng Bible, "And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might." Dito po pinapakita ng Panginoon, right? Yung burning desire natin na maglingkod sa Diyos. Matatagpuan mo yan sa Bible, sunod-sunod po yan. Yung init dapat ng paglilingkod natin, anong sinabi ng Diyos? "Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart and with all thy soul and with all thy might." Woo! Hindi lamang yung kalakasan natin, yung kaluluwa po natin. Anong sabi po niya dyan? Love the Lord thy God with all thine heart. Buong puso. Amen? Buong puso, kalakasan. Kaluluwa. May naiwan pa ba? Buto-buto na lang. Hello? Kalakasan mo, saan natin inaalay yung kalakasan natin? Saan ginagamit? Kalimitan. Nagagamit ba natin sa Panginoon? Yung ating puso, malimit bang nasa puso natin? Yung paglilingkod sa Panginoon? Yes, dapat lang. Ay dapat lang. Yan ang hinihingi ng ating Panginoon. Sabi niya sa Matthew 22, verse 37, Jesus said unto him, "Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind." Inulit po niya sa Mark 12:30. "And thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy mind and with all thy strength. This is the first commandment." And Luke chapter 10 verse 27, "And he answering said, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart and with all thy soul and with all thy strength and with all thy mind, and thy neighbor as thyself." Pag ang Panginoon paulit-ulit na sinasabi po niya ayon sa Biblia, that is very important. Hello? From Old Testament to New Testament, sinasabi niya, mahalin mo ang Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong kalakasan. Book of Matthew, Book of Luke, Book of Mark, sa Old Testament, inuulit-ulit ng Panginoon. Ibig sabihin, napaka-importante po yan. Hello? Young people, naririnig nyo ito? Hello? Malayo na isip ng mga kabataan natin. Baka ibang pagka-intindi nyo sa love. Baka yung kachat nyo yan. Mahalin natin ang Panginoon sa pamamagitan ng what? Paglilingkod. Ay paglilingkod. Kaya sabi niya dyan sa Romans chapter 12 verse 4, galing tayo dyan kanina. Romans chapter 12 verse 4, anong sabi po ng Bible? Right? Anong sabi ng Biblia sa Romans 12:4? "For as we have many members in one body, and all members have not the same office." Anong tinutumbok ng Panginoon po dyan, kapatid? Idinagdag po tayo sa local church. Magkakaiba ng parte natin, magkakaiba po ng gawain po natin, pero iisa ang direksyon po natin, paglilingkod sa Panginoon. Hello? Ikaw ang nagluto. Ikaw naman ang nag-construction. Ikaw naman ang nag-drive. Ikaw naman ang nagturo. Magkakaiba ang offices po natin, pero meron tayong isang direksyon kung paano mapaglingkuran ng Panginoon. Kaya nga, kapatid, maliwanag sa atin na ang Panginoon ang nagdagdag sa atin sa kanyang katawan. Hindi natin pinili, pero ang Diyos ang pumili po sa atin. Unang-una, hindi natin pwedeng idagdag ang sarili natin, kundi ang Diyos ang nagdagdag po sa atin. Anong sabi niya dyan sa Book of Acts? Chapter 2, verse 47. Okay, pupunta na tayo sa local church. Acts chapter 2, verse 47. Are you there? Amen? Alright, sige po. Acts chapter 2, verse 47. Basahin natin. "Praising God
and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved, praising God and having favor with all the people. And the Lord added to the church daily such as should be saved. To be a member is God's working and not of man. Ang pagmimiyembro po sa simbahan, kagagawan nito ng Panginoon. Hello? Kaya magpasalamat tayo, kapatid, inilagay po tayo bilang miyembro ng kanyang iglesia at bilang katawan ni Kristo, mayroon tayong iba-ibang parte ng klase ng paglilingkod. Mayroon po doon audio, anong tawag po doon? Audio man? Operator, right? Meron pong usher, meron pong kanina, si Brother Chris, nag-drive. Di ko lang alam kung nasaan yung ibang kabataan natin. Saan yung classmate mo, Brad? Ha? Eh, dapat sabay din kayong bumalik. Body kayo, di ba? And to be a member is a great prize and privilege. Alam niyo po, hindi natin karapatan na maging miyembro sa simbahan ng Panginoon. It's just a privilege. Ako nga, sabi ko, Panginoon, salamat sa privilege na patuloy na pinaglalagyan po ninyo sa inyong lingkod bilang kabahagi sa pagtuturo sa inyong salita. Salamat. Kaya nga, kabataan, mahalin niyo ang Panginoon. Inilagay ka sa simbahan na ito, pribilehiyo po yan. Hindi karapatan. Kaya nga, nabanggit ko po sa inyo, Diyos ang nagdadagdag, Diyos din ang mag-aalis. Ako, wala po akong inaalis. Pag inalis ka ng Diyos, nasa iyo na, tsaka ang Panginoon. Bakit ka alisin? Ang sabi ng Bible. Ano sabi ng Bible? Puputulin ka ng Panginoon pag hindi ka nagbubunga. Kaya nga ang buhay natin, konektado lagi tayo saan? We are the branches. Who is the vine? The Lord Jesus Christ. Ang puno is the Lord Jesus Christ. Tayong sanga, konektado lagi tayo doon sa puno. E paano ka konektado kung bihira ka na lang magsimba? Paano ka konektado kung hindi ka nakikinig? Hello? Kaya nga, ang mabungang Kristiyano, natutuwa ang Diyos, kapatid. Ang kailangan po natin ay hindi tayo mahiwalay kay Kristo. No? Ay hindi tayo mahiwalay kay Kristo. At tayo po, ang Diyos, ay dinagdag po tayo, kapatid. Right? Para po makumpleto ang kanyang katawan. Ako po'y naniniwala, kinumpleto ng Diyos, kinukumpleto niya ang kanyang katawan. May kanya-kanyang pinaglalagyan po sa atin. Kaya ayaw ng Diyos sa simbahan na ito na wala kang parte. Hello? Mayroon ka bang makita? Mamaya, madaling araw, gusto yung makita ang sinasabi kong parte ng katawan? Pumunta po kayo doon sa slaughterhouse. Lalong-lalo kung magsabi ka, anong bibilhin mo? Papaitan. Dagdagan mo na rin ng tataitan. Right. Pilasan da jay puso, pilasan da jay dalem, pilasan da jay liblibro, pilasan da jay kidney, pilasan da jay laman. Nandun, nakasabit. Lahat yun, may parte. Yung parte nga ng katawan ng baka, may parte, ikaw pa kaya? No? Kaya kung idinagdag ka, kapatid, mag-isip ka, saan ako pwede, pastor? Panginoon, saan mo ako pwedeng ilagay? Hindi nyo ba alam, napakadakilang gawain? Nang gawain ni David? Anong sabi ni David?
Si David ang nauuna sa simbahan kasi sabi niya, gugustuhin ko pang taga-bukas at taga-sarado ng pintuan ng simbahan. Sino po sa inyo ang gusto maging David? Wala. Kasi ayaw nyo pumunta ng maaga. Ayaw nyo rin mahuling umuwi. Ang gusto ng karamihan, late pumunta, maagang umuwi. Ha? Nasaan ang blessing ng Diyos? Sabi niya, pinagpala si David kasi ginusto niya, taga-bukas ng pintuan, ibig sabihin siya nauna dyan. Kaya gabi pa lang, binubuksan ko na yan para sa akin yung pagpapala Anyway, mga kasama ko naman, masarap sila matulog. Kaya naunahan ko sila magbukas dyan, taga-bukas at taga-sarado ng bahay-sambahan. Ito, nandito si David, Pares kayong Mark, J. Mark, then Mark. Maganda, body kayo. Right? J. Mark, then Mark. Kayo ang taga-bukas ng simbahan. Kayo ang taga-sarado ng simbahan. Kaya ang gagawin yung ministry ninyo, Pastor, kami ang mahuhuli dito. Di ba? Magliligpit muna kami, Pastor. Isasarado namin yung pintuan ng simbahan, Pastor. Siguraduhin namin, Pastor, secured ka dyan. Wow! Sarap pakinggan, Pambira. Pag nagkaroon ako ng ganun na yung people, hahaba siguro buhay ko. No? Tapos pagdating ng maagang-maaga ng linggo, nag-aaral ako doon, Pastor, nandito na kami. Kumusta ang tulog nyo? Nagkape ka na ba, Pastor? Ito, Pastor, masarap ito. Di ba? Ay, pambihira. At tingin ko, gaganahan lalo ako mag-preach. Amen. Kapatid, marami pong kapamaraanan para tayo po'y makapaglingkod sa Panginoon. Ang sabi niya sa Romans chapter 12, verse 3, For I say through the grace given unto me, to every man that is among you, not to think of himself more highly than he ought to think, but to think severely, according as God has dealt to every man the measure of faith. Sabi po niya sa taga-Epeso, and He gave some apostles, some evangelists, pastors, and teachers. For what reason? For the perfecting of the saints, for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Woo! Alam niyo po, kapatid, nakukumpleto ang katawan ni Kristo sa pamamagitan ng pakikinig, pag-aaral, pagsunod sa itinuturo ng mga pastors natin. Kaya sabi po niya, for the perfecting of the saints and for the work of the ministry. Alam niyo po, kapatid, pag nagmamature po ang tao, naghahanap ng ministry, naghahanap ng pwedeng gawin para sa Panginoon, for the edifying of the body of Christ. Ang layunin ng Diyos, lumaki ang gawain. Kaya nga, sabi ko, ilan pang mga kalalakihan natin kaya ang mag-e-enroll itong susunod na enrollment. Amen? Huwag kayo matakot. Pastor, mahirap ang kalagayan namin. Malay nyo, maging classmate nyo si Nimwell. Brad Nimwell, sponsoran mo naman mga ito. Ay, pastor. Di ba? Walang imposible sa Panginoon. Ang mura ng tuition doon sa sa BHBC. 1,200 lang ata daw Di ba? Napakadakila ang Diyos, kapatid, na ang pagmamature nakadepende sa pag-aaral, pakikinig ng salita ng Diyos. Kaya nga gusto natin maging effective lalo sa ministry. We need to study. Amen?
Mag-e-enroll. Ilan na mag-e-enroll po sa inyong kalalakihan? Ito, ilang kalalakihan po ito? Ay ilang kalalakihan po ito. Kaya nga kapatid, sana po ay makita po natin na lahat po yan, lahat po yan ay magiging biyaya na idadagdag po tayo sa katawan ni Kristo. God has added us to complement His work as we give our best to His body. Amen. Yung layunin ng Diyos, pwedeng mangyari. Alam nyo kailangan? Ibigay natin ng the best natin sa ginagawa natin sa Panginoon. Amen? Tulad ni Benz. Ano ang ministry niya ngayon? Tagakalikot ng cellphone. Kalikot ng audio. Maganda ba boses ko niya, Brad? Siguraduhin mo lang, Brad, ha? Yung parang Matt Monroe. Right? Yun ang kanyang ministry. Pagbubutihin mo yan, Brad. Alas 6 ng umaga ng linggo, nagpapatugtog na ako dapat. Kaya dapat alas 6, nabuksan mo na yan. Amen. Sa tingin ko, alas 6, nandito na si Benz. Nandito na rin yung dalawa, taga-bukas, nagkita-kita kayo dito. That is giving your best sa ginagawa nyo sa atin pong Panginoon. And lastly, don't forget, darating sa atin ang tinatawag na Hebrews chapter 9, verse 27. Sinong magja-judge sa atin? Alright? Sabi sa Revelations 19:11, and I saw heaven open, and behold, a white horse, and he that sat upon him was called Faithful and True, and in righteousness he that judge and make war. Sino pong magja-judge po sa atin? Ang atin pong Panginoon. He is the only judge. Ang sabi po niya dyan sa verse 14, chapter 14, verse 10 ng Romans, but why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brothers? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. Brethren, patapos na po ako. Huwag niyong kakalimutan, haharap tayo sa Panginoon, hahatulan po tayo sa judgment seat of Christ. Darating yung araw, haharap pa rin tayo sa Panginoon. One day, we'll stand before Him. Sana po, pagdating ng araw, tatayo tayo sa harapan ng Panginoon, hindi tayo nahihiya. Hello? Ang nakakahiya, harap ka sa harapan ng Panginoon. Hello? Nahihiya. Ang nakakahiya doon, kapatid, yung hindi mo ginampanan, yung gusto ng Panginoon na dapat mong gampanan. Amen! Kaya habang may pagkakataon pa, alam natin na haharap tayo sa judgment seat of Christ. Haharap tayo doon. Woohoo! Reporting, sir! Hindi yung nakakahiya. Bakit ka nahihiya? Kasi bihira lang ako magsimba. Di ba? Or nagsisimba naman, wala man lang akong ministry. Sana noon pa, may pagkakataon ka pa. Hindi pa natatapos ang January, mag-soul winning ka na. Amen! May pagkakataon pa, nag-umpisa ako ng January, soul winner na ako. Amen! January, meron akong nadalang bisita. Woohoo! Hindi yung January pa lang, puro paalam na. Di ba? Mas maganda yung nagpapaalam. Pastor, magpapaalam nga kami. Kukunin namin si Den sa ayaw tsaka gusto niya. Yung liit niya na yung bibit-bitin namin. Yeah! Pambihira. Sasamahan ko pa kayo. No. Ni datay, naganda datay sumban? Ha? Ni Johan, na di nga kabasbasit na, tiri-tirimit na, tanggad na, tamakaw may dito. Yeah! Di ba?
kalooban ng Diyos. Bakit? Para sa kanyang kabutihan. Huwag kayong matakot na pilitin basta sa kabutihan. Amen. Pero pag mamimilit tayo para sa kalukuhan, ay huwag na. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Hindi baling mamilit, huwag lang mang-rape. Hindi ba, gising pa kayo? Hindi baling mamilit, basta para sa kabutihan. Amen? Pero kung pagdating sa kalukuhan, kahit pinipilit kayo, ay utot mo kamo. Kristiyano na ako. Ako pang pinili mong lukuhin. Hello? Oh, kasi minsan kapatid, kahit Kristiyano ka na, kapwa mo Kristiyano, lulukuhin ka pa, no? No! Walang masama, young people. Pilitin natin yung mga kaibigan, classmate natin, basta sa ikabubuti po nila at basta sa pagsunod sa kagustuhan ng atin pong Panginoon. And last, don't forget, kapatid, ng ating Panginoon, surely repay in His time. Ang ating Panginoon magsusulit sa takdang panahon. Sabi po ng Bible, and behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his work shall be. Sabi sa Book of Revelations, sabi niya, darating ako dyan, biglaan. Salamat, nakaabot kayo. Baka biglang dumating ang Panginoon. Nako. Di ba? Behold, I come quickly, and my reward is with me. Nasaan ang rewards? Nasa Panginoon. To give sa bawat isa. Pero nakadepende, sabi niya, right? According as His work shall be. According kung ano ang ating ginawa sa kanyang mga tagubilin. Kaya kapatid, sana po ngayong hapon ay nakita natin, for 2026, ang layunin ng Diyos po sa atin, back to basic po tayo. Ano yun? In serving Him. Hello? Kaya nga, bawat isa po sa atin, matutunan natin na maglingkod sa Kanya. Kaya, hindi pa natatapos ang buwan ng Enero. Bakit hindi natin kausapin ng Diyos? Pastor, paano po ako maglilingkod sa Diyos? Nandyan ang leader mo. Diyan sa South, nandyan yung mga fathers natin. Nandyan, kung babae ka, nandyan yung mga mothers. Why not talk to them? Makasama ka ngayon. May soul winning po tayo. May follow-up po tayo. Right? Nagsusundo po tayo. Bakit hindi ka mag-join? Ay, bakit hindi ka mag-join? Para makasama ka kapatid, no? Para po nag-glorify ang Diyos sa atin pong buhay. Kapatid, ngayong hapon po ay yung ating dinidiscuss ay may kasiguraduhan po yan. That is all biblical. Hindi po galing sa akin, galing sa ating Panginoon. Totoo na may hatol ang Diyos. Totoo na may reward ang Diyos. Totoo, kapatid, isang araw siya ang mag-judge po sa atin. Siya rin ang magbibigay ng reward po sa atin. Totoo ang kamatayan. Ayaw at saka gusto mo, haharap ka sa Kanya. Hindi ka haharap kung kani-kanino. Ano pang inaantay natin? Right? Dapat, kapatid, lahat po tayo, magkaroon po tayo ng burning desire na maglingkod po sa Kanya. You know what is burning? Umaapoy na pagnanasa para mapaglingkuran po siya. So ngayong hapon, kapatid, nawa, nakita natin, wala ka pa bang paglilingkod? Kung may paglilingkod ka na, bakit hindi natin mas lalong pagbutihin? Kung ikaw ay nakakasama na sa area, bakit hindi natin dadagdagan yung soul winning natin? Hello? Hindi yung naikot mo na yung buong Santa Cruz, wala ka pang soul winning. Hello? Amen! Sabi ni Pastor RJ sa amin nung araw, full time kami,
Sana nagtanim na lang kayo ng kamote, may pakinabang pa. Totoo yan. Abay, pumunta ka na rin lang sa area, hindi ka pa mag-soul-winning. Hello! Napunta ka na rin lang sa school, hindi mo pa i-share ang gospel. Nakausap mo yung mga kaibigan mo, hindi mo man lang inaya sa simbahan. Amen! Ang luwag-luwag ng schedule mo, kung sakaling wala kang schedule, bakit hindi mo i-schedule? Bigyan mo ng prioridad ng oras para sa ministry mo, para sa Panginoon. And I am sure, aayusin ng Diyos kung susundin mo lang yung sabi sa Matthew 6:33, ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Idadagdag ng Diyos yan sa iyo. Magiging maayos ang schedule mo pag inuna mo po siya. Tayo po'y tumayo. Salamat, Panginoon. Biyaya po ninyo ngayong hapon. Salamat po sa inyong encouragement. Sa taon ng 2026, siniling ko po, Diyos, gaano kainit ang bawat isa ng 2025. Hiniling ko po for 2026, Panginoon. Mas lalo nyo pong pag-alabin, mas lalo nyo pong paapuyin yung amin pong pagnanasa, Panginoon, na mapaglingkuran po kayo. Hiniling ko po, Diyos, ang bawat anak nga po ninyo, kausapin po ninyo. Marami po kaming mga kabataan na ngayon na wala na pong involvement. Ang totoo po niyan, marami na lamang pong mga kadahilanan. Niling ko po, mangusap po kayo. Bigyan kayo ng prioridad sa kanilang buhay, sa kanilang oras. Pangunahan niyo po sila, Panginoon. At itong taon na ito, umpisa ng January, maibalik ang dating ginagawa ng mga anak po ninyo, na bawat isa ay naghahanap ng kaluluwa para maibahagi ang Ebanghelyo. At naghahanap ng mga bisita para madala sa inyong bahay-sambahan. Mangusap po kayo sa kanila, Panginoon. Dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Please come forward.